And let's read it together. Ang sabi po dito, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold for that for which Christ Jesus took hold of me. At ang sabi niya dito sa verse 13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ito, last verse. Lakasan natin, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hallelujah. Let's bow down our heads. Palakpakan natin ating buhay na Panginoon. Come on, let's give Him praise. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for this wonderful text, O Lord God, na siyang babasehan namin, Panginoon, sa aming paggugulayan na message this morning, Father God. I pray that, Lord, you will bless the preaching of your word this morning, Father God. And I pray, Father God, that, Lord, use me today as your vessel. The Lord, that you will use me as your mouthpiece na siyang gagamitin, O Lord God, na maihayag yung mga salita sa mga kapatiran, O Lord God, na nandyan, nakaantabay, O Lord God, naka-tune in ngayon sa aming online at sa mga kapatiran din, O Lord God, na nandito on-site. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God, na kahit na busy sila sa ilang mga panahon, O Lord God, ay inuna kanila sa araw na ito, Lord God, upang papurihan ka, O Panginoong Diyos, at dakilain ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan ngayong umaga, Panginoong Diyos. Hallelujah. I pray, Father God, that, Lord, selyuhan mo, Panginoon, ang salitang ito na iyong ibababa sa aming kalagitnaan, Panginoon, na hindi ito mainakaw ng mga kaaway. We rebuke any devours, any mga samang espiritu, Lord God, yung espiritu ng antok, in the name of Jesus, I rebuke it out. Yung mga espiritu ng mga disturbance dyan, yung mga kapitbahay na nanggugulo, na mga marites, in the name of Jesus, Lord, we cast them out, O Lord God. We just focus on you today. Hallelujah, Father God, na Lord, dakila ka, Panginoon, sa aming buhay, that, Lord God, itong salita na ito, Diyos, ay maitanim sa pinakamatabang bahagi na aming puso, Panginoon Diyos, upang maigamit namin ito, Lord God, na salita, O Lord God, na itong sinulat ni Paul, O Lord God, meron kami matutunan, Panginoon Diyos, sa aming lakad bilang mga Kristiyano, O Lord God, hallelujah, that, Lord, it will be our weapon against the enemies who are trying to stop us, O Lord God, in our faith, to press on to the goal. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon. I let the Holy Spirit, O Lord God, to take full control this morning sa iyong gagawin, Panginoon Diyos. Hallelujah. Na hindi yung aming programa, hindi yung aking outline dyan na masusunod, kundi ang iyong gabay ng banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Ang siya mangusap sa bawat isa, O Lord God, na mga nakikinig dyan sa aming online at saka on-site, O Lord God. Speak to us with your word, Father. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon Diyos. Binabalik ko sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsasabi ng Amen. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maganda itong ating message, mga kapatid. Pero gaya ng sinabi ko kanina, marami tayong pinagdaanan ngayong linggo na to. Kasi sa verse pa lang na ito, itong panghuling verse, Philippians chapter 3, verse 14, ang sinasabi niya rito, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Pero ang nangyari, mga kapatid, habang hinahanda ko ang ating mensahe for today, nagkasakit po si Coach Ritz. Nagkasakit kasi inatake ng kanyang uric acid, masyadong mataas, hindi nakalakad, absent sa trabaho. Amen? Hindi lang yun, mga kapatid. Pinasok pa tayo ng demonyo. Ito, nagkagalos-galos si Doc Ritz. A day before ng ating prayer meeting, nagkagulo pa. We wrestle not in spirit also, we wrestle with the flesh. Hallelujah. Ipinipigilan ng kaaway na maganap yung gawain ngayong umaga. Kaya Merkules pala ng gabi, alas 12:40 ng gabi, may pumasok dito sa bahay. Woo! Hallelujah! But we are still here, remaining, standing in front of you to give you the word.
this morning. Hallelujah. Because no weapons formed against us will prosper. Hallelujah. Kaya ang ganda ng sinasabi ni Paul dito, I press on toward the goal to win the prize. Woo! Hallelujah. Introduction pa lang yan mga kapatid. Hindi po ako galit, but I am sharing to you. Malamang sa pinakamaraming mensahe na i-share ko sa inyo mula na ako'y tumayo dito, ito na siguro ang sinasabi kong sinubok ako ng ating Panginoon. Kasi not once, but twice. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tapos nasira pa yung sasakyan natin. Wala tayong sasakyan. Whoop! But thrice. 3 pagsubok ang dinaanan natin ngayong linggo mga kapatid. But here, nakikita natin, sinasabi ni Paul, press on! Press on! Toward the goal. Kasi kung sino nakaalala sa inyo nung nakarang Friday, ang mensahe sa atin ni Brother Jeff, ay kinuha niya rin sa Philippians mga kapatid. Ang tanong, anong verse yun? Anong chapter? Philippians chapter 4, verse 11 and 13. Hallelujah. Kaya today, backwards tayo ng konti. Dito tayo sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 14. Kaya pasensya na ho mga kapatid, medyo maalay pa rin yung aking kamay kasi nga nakipagbuno tayo sa hindi lang sa sinasabi, hindi lang tayo nakipagbuno sa espiritu. Ito, yan. Nakikita nyo, kung makikita dyan, yan. Nakikita ba? Namamaga pa, nangingitim pa. Kaya sinabi ko, hindi lang espiritu ang kalaban dito. Ha? Napangbuno kami, napunta kami doon sa police station. Alas 5 na ng umaga kami nakauwi dito sa bahay. Hallelujah. Hallelujah. Pagkatapos 8:30 ng umaga, pasok ulit. Pagka-Webes ng gabi, prayer meeting. Ngunit nandito tayo, malakas. Kasi yun ang ating unang mensahe nung pagbukas ng 2022, di ba? The strength that we possessed in Christ. Kaya today, mas maganda kasi ang sinasabi rito, ang title ng mensahe, ito na, ibibigay ko na sa inyo mga kapatid, press on toward the goal. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng press on? Pag sinasabi natin press on, keep going. Keep running. Don't stop now. Press on. Press on. Nakikita niyo yung taong maliit dyan? Yan ang image na ating tututukan ngayong umaga. Pag sinasabi nating press on, yung image ng isang runner. Kasi pag nakikita mo yung runner, mga kapatid, meron tayong matutunan ngayong umaga. Paul passionately challenged us sa ating scripture na binasa kanina. Sabi doon sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 14, to press on. So, what is Paul challenging us? Ano bang china-challenge ni Paul sa atin? Kasi sabi niya kanina doon, sabi niya, this one thing I do. Ano sabi niya? Forgetting what is behind. Yan ang unang-una kong gagawin. Forgetting what is behind. Paul is saying here, I press on. Tuloy lang ako. Kalimutan ko yung nakaraan. Amen? Kasi, eto, para meron tayong vocabulary ngayong umaga, pag sinasabi natin press on, kinuha siya mga kapatid sa Greek word na dioko. Ayan, meron na tayong isang magic word today. Dioko, which means to chase, to run after, and to pursue. Yung meron kang parang hinahabol. Nasubukan niyo bang hinabol ka ng aso, kapatid? Yun! Di ba? Pag hinahabol ka ng aso, ano ko, wala kang ibang gusto ko kundi makawala. Kasi parang ito to chase, to pursue. Yung aso, parang ikaw yung aso, hahabulin mo yan. Kahit na anong mangyari, hahabulin mo kung ano may gusto mong hahabulin. In other words, Paul is saying here na hinahabol ko ito. Ito ang hinahanap ko. I press on. Amen? Paul is saying here, a runner in a race doesn't look back. Tama ba? A runner doesn't look back. May nakita ka na bang nagmamarathon na
lingon ng lingon sa kanyang likuran? Di ba wala? Pag sinasabi mong runner, saan siya naka-focus mga kapatid? Ang runner, tingnan mo yung runner na yun, no? Walang nakatingin sa likod, lahat naka-focus sa harap. Kasi pag lumingon siya sa gilid siguro, maaaring madadapa siya. Tama ba? Or kung lilingon siya rito, maaaring madidisturb siya sa kanyang goal. Amen? Kaya ang sinasabi ni Paul kanina, this one thing I do, forgetting what is behind. Bahala na sinong sumusunod dyan. Amen? Kasi, you don't see a great runner who looks behind. He looks ahead. Nakatingin yan sa harap, kapatid. So, how many people you know who are living their lives pabalik? Meron ka bang kilala niyan? Yung mga Kristiyano na. Pero yung buhay nila, pabalik. They count their regrets. Sana kung hindi nagastos yung pera ang yaman na namin ngayon. They count their losses. Sana kung hindi ganito ang dami ko na sanang kotse. Tama? May kilala ka bang Kristiyanong ganon? They count their failures. Sana kung hindi ito ang kinuha mong kurso anak, naging doktor ka. Di ba may mga tatay na they blame yung anak nila kasi kung nag-artista ka anak, mayaman na sana tayo kung sinunod mo ako. They count the failures. Amen? They look back. But this is not the life that God wants you to live, mga kapatid. Can I hear an amen? Itype mo dyan, amen. Kaya Paul said, this one thing I do, forgetting what is behind. Kalimutan ko na dyan. Pero I just want to make this clear that we don't deny that we experience pain also. Amen? That we all went through pain. Maybe last 2021, ang dami mong sakit sa puso mo. Kasi nga, maaring yung girlfriend mo nakahanap ng iba. Iniwan ka na. Maaring yung negosyo mo, hindi nag-successful. Di ba painful? Tama ba? Sabi nga it's okay not to be okay. Okay lang yung hindi ka okay. Pero ang problema, mga kapatid, kaya lang, ito po yun. We should not dwell too long in the past. Tama ba? We should not dwell too long in the past kasi ang problema ay dinadaanan lamang natin. Tama ba? Parang runner na ito. Habang umiikot ka sa track and field na yan, dinadaanan mo lang yan. Hindi mo pwedeng tatambayan kasi nadapa ka rito na area, ay hanggang dyan ka na lang. Tama ba? Kasi pag ganyan, you cannot reach your goal. Why? Because it will drain you of your strength today and the day ahead. Kasi palagi ka na nagmumukmuk. Sabi mo, milyonaryo na sana ako kung hindi nagka-COVID So nagka-COVID, nagka-leche-leche yung negosyo, yung trabaho, walang trabaho, na-lay off. Amen? It will drain you of your strength. Maubos talaga ang lakas mo. Kaya ikaw na dumadaan sa matinding pain, always remember, anong sabi rito, mga kapatid, basahin natin, in Christ, we find the grace to forgive even the deepest hurts. Kahit naman sabihin mong, sinaktan ako ni brother, find the grace to forgive. In Christ, you will have that grace. Kahit nasabihin mong sinaktan ako ni Sister M, find the grace to forgive. Kasi kung totoong Kristiyano ka, kapatid, hindi mo kinikimkim yung mga pain na yan, yung mga suffering na yan. Kasi hindi lalago yung iyong Christian life unless you learn to forgive. Amen? God wants to set you free today. Gusto ka niya maging malaya. Forgetting what is behind.
Yun yung sinasabi ni Paul dito, forgetting what is behind. Kasi ang Greek word ng forgetting is, eto na naman. Pakibasa nga natin. Siomay, ano ba to? Epilantanumai. Akala ko, epilang siomay. Epilantanumai. Forgetting. Oh, yan, nakadalawa na kayo. Kanina, ano yun? Joko. Ngayon, epilantanumai. Forgetting, which means not to have remembrance of something. Ibig sabihin, kalimutan mo yan kung ano man yung something na yan sa iyong buhay. By the way, baka na magtanong kayo, ba't puro Greek word ng Greek word to si Doc Rich? Kasi mga kapatid, dapat nating malaman, kung hindi ka well-versed, the New Testament is written in Greek word. Nung kapanahonan ni Kristo, Greek word. Kaya, mayroon tayong mga sinasabi dito. The Greek word of forgetting is like this. Pag sinasabi naman natin Old Testament, anong meron doon mga kapatid? The Hebrew word, ganyan. Kasi sinulat siya in Hebrew. Amen? So, malinaw mga kapatid. Kaya dapat huwag ka na magtanong ba't Hebrew word ang ginamit doon. Kasi nasa Old Testament It is written in Hebrew word. Amen? So, Paul is saying here, forgetting here, is a matter of choice. Choice mo yan. Amen? Gaya na iba, ladies' choice. But this one, it's your choice. Kasi ang sabi dito, we choose not to go there any longer. Huwag mo nang puntahan yan. Amen? And we choose not to remember. We choose to look forward. Hallelujah. We choose to look forward. Kasi ang sabi niya kanina, press on. Forgetting what lies behind. Choosing not to go there anymore. Di ba? Tama ba? Amen? We choose not to remember, we choose to look forward because we cannot run the race, gaya ng sinasabi ko kanina, looking backwards. Amen? Hindi ka pwedeng tumatakbo sa buhay na laging nakatingin sa likod mo. Matatalo at matatalo ka sa race. We must set our minds and hearts on the ultimate goal. What is the ultimate goal? We must set our hearts and minds not on the temporary, but on the eternal things. Ang good news dito mga kapatid, ang lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon ay temporary lang yan. Temporary lang yan. Gaya ng sinasabi natin, it is just a season. Season lang yan. Kaya, kalimutan mo yan. Maaring nga, niloko ka dati. Maaring bigo ka sa iyong pag-ibig. Kung single ka, pwede. Pero pag may asawa ka na, forgive. Forgetting what lies behind. Kung niloko ka dati, forgive. Forgetting what lies behind. Kasi ano sinasabi sa salita ng Diyos? What God has put together, no man can separate. Kaya mali yung sinasabi nila na, hiwalay na tayo, hahanap na ako ng bago. Mali yun. Hindi yung biblical mga kapatid. Ang biblical is no one can separate. Parang sa love ng Panginoon, no one can separate you from the love of God. Kahit nagaano ka mang makasalanan, ginawa mo noong 2020, nagdodomino yung mga effect, kung ano may pinagagawa mo, pati mga buhay ng mga buhay, may buhay na nananahimik, naapektuhan, pati yung mga retirement ng ibang tao, naapektuhan. Forgive. Forgetting what lies behind. Look forward. Nandyan na Hindi na natin pwedeng ibalik yung relo kasi ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan, kasi ikaw kasi ikaw Wala na. Hindi na. Amen? Sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Mag-focus ka na lang kung anong darating. Sabi niya, kalimutan mo yung nakaraan.
ng straining towards what is ahead bilang isang runner is leaning forward as he run. Ito na naman. Greek word ulit tayo. Ayan, dumadami na. Pangatlo, Greek word, straining towards what is ahead. Epektik na siomay, ano ba to? Ha? Makibasa natin. Epekteinomai. Hallelujah. Inaibig sabihin ng epekteinomai, to exert oneself to the uttermost. Pag sinasabi mong exert, ito ikaw runner, itulak mo yung sarili mo. Forward. In other words, ibibigay mo yung pinaka mabuti mo to the max. Kung nagpapaawit ka, ibigay mo yung pinaka the best. Hindi pwede yung medya-medya lang kasi kulang ka sa tulog kagabi. Nagpapaawit ka, kulang sa kain, kulang sa almusal. Ibigay mo yung the best. Hallelujah, in Jesus' name. Exert oneself to the uttermost. Kumbaga, yung pinaka the best, kung may the best pa dyan, yung pinaka pa. To the max. Hallelujah. Bibigay mo yung pinakapatindi mong effort. Ika nga, umawit ka naman lang dyan, itodo mo na. Turbo mo na. Kaya nga may turbo yung mga sasakyan eh. Hindi na kontento sa horsepower di ba? So yan ang ibig sabihin niya. Straining towards the finish line, one example of that, sino bang nakakilala sa pinakasikat na runner sa ating henerasyon ngayon? Sa mga hindi nakakilala, ipakikilala ko sa inyo yung distant relative ni Brother Jeffrey. Ang pangalan niya po ay si Usain Bolt. Yan ang mukha ni Brother Usain Bolt. Yan. Pag nakikita mo si Usain Bolt, gaya nga na sinasabi doon sa mga media he's faster than lightning. Ooh, hallelujah. Pag sinasabi mong lightning, whoosh, grabe. Ang bilis. The fastest man alive. Nagretiro na lang, walang nakatalo. Usain Bolt, 9.6 seconds in yung dash niya. Yung 100 meter. Akalain mo yan, 9.6. Paano mo yung didefeat yan? Siguro ikaw 100 meter. Ilang minuto yan, Brother Jeffrey. Ha? Kaya pag sinabi mong straining toward, pag nakita mo siya sa sprint towards the finish line, he will lean his body forward. Kasi ang daming mga runner, di ba? Pero anong ginagawa ng runner pag malapit na sa finish line? Di ba? Ini-exert yung di ba? Ang dami. Nanonood ka ng Olympics. Ang dami. Kaso yung iba, in-extend yung kanyang kamay. In-extend yung kanyang kamay, kaya siyang nanalo. Nandun na sila, malapit na. Pero may technique Ginanon niya Kaya siyang nanalo. Kaya ikaw na tumatakbo sa race, dapat you should ibigay mo yan. Straining toward. Pag nagpapawit ka, si Lord ang bahala sa'yo. Hallelujah. Para tayong silang plaka. Si Lord nang bahala. Amen? Alam nyo anong nakikita ng image ni Paul dito sa image na to? Sana tayo bilang mga Kristiyano, ganun din. Straining towards the goal. Dapat ganun din. Paul is talking about all-out commitment. Yung commitment mo. Hindi pwedeng medya-medya. Ngayong linggo, okay ka. Next Friday, may pinagdadaanan kang dilubyo sa buhay, namatayan ka, nabawasan yung iyong performance. Hindi pwede ganun, kapatid. Amen? Kasi ang daming tao, magaling lang sa simula. Ang daming Kristiyano, magaling lang sa simula, ngunit nasaan sila ngayon? They are claiming that they are Christians, but they are not going to church. Nakontento na lang sila manood online, but yun, there is an opportunity to go to the church, but they won't go. I don't know why.
Siguro ang tinitingnan nila kaya hindi sila pumupunta ng church, yung mga kamalian ng mga tao na nandun. Huwag mong lingunin, kapatid, ang mga kamalian ng mga tao doon. Ang pinunta mo doon ay ang Diyos. Hallelujah! Magaling lang sa simula. Nabansagan pa namang mga diakono. Sana sila ngayon. Nawala. Ang galing magpaawit dati. Sana ngayon. Wala. Ang galing tumugtog. Wala. Kaya mapalad tayo sa mga tumatayo dito sa harap. Kasi kahit na sintonado yung mga yan, kahit na kulang yung kanilang skills, binibigay nila ang kanilang the best. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Amen. Hallelujah. Woo! Praise God. Ayan, nasabi ko na, kapatid. Hallelujah. Nailabas ko na. Okay na, Kuya Roger. Nalabas ko na. Nakabawi na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kasi, you see, it's not how you start the race. It's not how you start the race, but how you finish the race. Ito ang good news. In the kingdom of God, even if you are the last runner, kapatid, ang sinasabi doon, even if you're the last runner, it does not matter. Kahit marami kang pagkakasala sa iyong buhay, marami kang pagkakamali sa iyong buhay, nadapa ka sa iyong faith, tumayo ka. It doesn't matter. Sa mata ng ating Panginoon Diyos, He loves you more than you ever know. Because no one can separate you from the love of God. Kasi, ang sabi rito, just finish the race. That's what matters. Just finish the race. That's what matters. Kasi mahal ka ng Panginoon, kapatid. Alalahanin mo yan. 2022 na. Na-survive mo nga 2021 eh. Ngayon pa kaya. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pasimula pa lang tayo sa ating taon, ang dami na nangyari. Pero ang sinasabi rito, just finish the race. That's what matters. Don't make excuses. Kasi sabihin mo, hindi mo kasi sinunod yung chords kanina eh. Nag-practice pa tayo. Wala na. Don't make excuses. Ikaw yan eh. Binigyan ka ng seal, pagbutihin mo. Don't make excuses na si kapatid kasi sintonado eh. Nilakasan niya pa yung boses niya eh. Sintonado naman. Kaya nawala ako. Wala na. Don't make excuses. Sabihin mo, si brother kasi, nagtiwala ako. Don't make excuses. Huwag mong lingunin siya. Ha? Huwag mong bilangin yung mga nasayang mo. Wala na yun eh. Huwag mong bilangin yung mga pagkukulang mo dati. Ang importante ay yung ngayon. Ang Diyos natin ay ang Diyos na mapagpatawad, mga kapatid. Amen. He is more interested in your future than in your past. Tapos na yun. Amen. Come on, tell your neighbor, just finish the race. Yan, finish the race. Type mo dyan, finish the race. Type mo dyan sa ating comment section. So, ang tanong ngayon, mga kapatid, ito, mayroong katanungan. Siguro si Paul ang nagtatanong dito. Kung ikaw ang Kristiyano, ang tanong ni Paul sa atin, what are we to press on? Kasi kanina pa tayo nagpe-press on, doktor eh. Ha? Forgetting what is behind. Ano ba? Straining towards the goal. Ano ba yung pinipress on natin? Ang sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, you press on by going for the goal. You press on by going for the goal and embrace the process, be energized with power. The question is, what is the goal of pressing on? The goal is the pursuit of Christ. Alalahanin mo yan, mga kapatid. The goal is the pursuit of Christ. Kasi si Paul, nakaka-relate siya sa atin eh. When he was writing this
inspirational message sa atin ngayong umaga, he was in prison. Hindi madali yung pinagdadaanan ni Paul, mga kapatid. Kaya sabi niya, kahit nakakulong ako rito, my pursuit is Christ. This will not hinder me from going to my goal. Ang sinasabi ni Paul dito, hinahabol niya at ang hinahanap niya ay si Jesus lamang. Amen. But seek first the kingdom of God, and all these things and His righteousness will be added unto me. Kaya walang pakialam si Paul kahit na magkawindang-windang yung kanyang buhay. Amen. Hallelujah. And what is the process? The process is maturity. Kaya nang sinasabi ko, ang daming nagsisimula na Kristiyano ngunit hindi natatapos. Kasi hindi nagmamature. Ang tagal ng Kristiyano, bonsai pa rin. Kasi tinitingnan yung pagkukulang ng mga kapatid. Ang tagal ng tinatawag sa kanyang calling, ayaw pa rin magpagamit. Hindi nagmamature. Hindi mo pa nga nasubukan, sumurrender ka na. Sinasabi na ni pastor, tumayo ka na dyan. Kaya mo na yan. 5 taon ka ng Kristiyano. 5 taon na pala eh. Hindi pala 1 taon lang na Kristiyano eh. Kung 1 taon na Kristiyano, medyo maintindihan pa natin. Pero pag 5 taon Kristiyano ka na, mature. Be mature. Grow up. Amen. Grow up. Pakisabi sa katabi mo, grow up. Sabihin mo yan, huwag kang bunjing dyan. Huwag kang bonsai, grow up. And what is the power? The power is the Holy Spirit. Amen? Without the Holy Spirit, you cannot make it. Kaya nga nung namatay ang ating Panginoong Diyos, umakyat sa langit, pinagbili niya itong banal na Espiritu na ito. That's why Jesus sent the Holy Spirit to give us dunamis. Kasi ang power, ang kuwan yan, sa Greek word ulit, dunamis, ibig sabihin yan, power to move on. Power to move forward, to keep going, to keep running. Kaya huwag kang mapagod sa buhay Kristiyano. Akala mo, ang dami mo nang pinagdadaanan. Wala pa lang yan sa kalingkingan, kapatid, na dinaanan ni Paul. Nagsisimula ka pa lang sa iyong journey as a Christian to mature, to grow up. Kaya nga, binibigyan ka ng power. The power of the Holy Spirit. Amen? Ang tanong ko ngayon, meron ba dito kinakausap ni Lord? Kung kinakausap ka ni Lord, tanggapin mo yan. Ha? Kasi meron ba dito nag-give up na? Maaring wala dito kasi alam ko matitibay itong mga na to. Maaring nandyan, ikaw kapatid, nanunod ka dyan. Maaring sabihin mo, ay give up. Give up na, surrender na. Tapos na ang laban. Tapos eto ngayon, napadaan ka sa church online na ito. Napindot mo lang, na-invite ka ng yung kaibigan dyan. Nanonood na ng online, tapos bigla kang napadaan, sinasabi, ano bang pinapanood mo, Brad? Sino ba yung tumatayo yung kalbo dyan? Ha? Maaring kinakausap ka ni Lord ngayon, and He's telling you, anak, don't give up! Press on! Keep going! Keep running! Don't stop now! Huwag kang tumigil! Hallelujah! Press on to know Christ in all His fullness. Kaya sabi niya, press on to maturity and press on to the power of the Holy Spirit. Yung iba kasi pag tumakbo, parang wala lang eh. Takbo-takbo lang. Namamasya lang kami, bro. Padaan-daan lang kami rito sa church nyo. Hindi ganun, kapatid. Pag tumakbo ka, yung takbo, todo. Kagaya doon sa distant relative ni Brother Jeffrey na si Usain Bolt. Pag tumakbo ka, iwan lahat yan. Panis yan lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Pero si Paul, he is running here with a purpose. Kaya ikaw, pag tumatakbo ka, dapat alam mo ang purpose mo. Kasi pag hindi mo alam bakit ka tumatayo rito, ba't ka humahawak ng gitara, ba't ka humahawak ng bass guitar, ba't humahawak ka ng microphones para sa iyong boses, dapat alam mo, kapatid, ano yung purpose, ba't ka tumayo dito sa harap. Si Paul tumatakbo siya ng may goal. Amen? Are we there?
Amen? Kaya ikaw, siguraduhin mo yung takbo mo sa buhay, may patutunguhan. Kasi pag tumatakbo-takbo ka, pakuya-kuyakoy ka lang, wala. Amen? Dapat alam mo na yung kung saan yung finish line. My goal, and that goal is Jesus Christ. Is Jesus Christ. Hallelujah. Kasi ang sabi doon sa Hebrews puts it this way, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Amen. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Yan ang sinasabi sa Hebrews eh. Kaya dapat pag tumatakbo ka, alam mo, kapatid, ano ang goal mo. Amen? Sa mga nahuli dyan, ito yung ating text kanina. Basahin natin ulit para ma-refresh kayo. Mukhang ayaw na Brother Rimel. Pakipindot dyan, mukhang naghang ulit. Hallelujah. Kasi, pag hindi natin alam mga kapatid, yung ating tinatakbo, wala. Gaya ng sinasabi ko, mabuti ka lang sa simula. Verse 12 kanina, ibalik ko sa inyo mga kapatid, ang sinasabi doon sa verse 12 kanina, sa mga huli na hindi nakasunod sa ating text, kasi baka sabihin nyo, ano yung pinagsasabi nito kanina? Ito mga kapatid, kinuha natin yung ating text sa Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 14, ang sinasabi rito, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on and take hold of that which Christ Jesus took hold of me. At ipagpatuloy natin sa verse 13, ang sinasabi niya, hinihikayat ni Paul, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ibig sabihin, hindi niya pa nakukuha ang lahat. Amen? Meron pang kulang eh. Meron pang kulang sa buhay ni Paul. Kaya sinasabi ni Paul dito, but one thing I do, forgetting what is behind, kalimutan ko ang lahat yan. Kahit nakakulong ako dito, kalimutan ko yan. And straining towards what is ahead. Kung ano ang nasa goal ko. Amen? Kung what is ahead. Kasi sinasabi ni Paul sa atin, temporary lang tong situation natin. Maaring naghihirap ka dyan ngayon, maaring wala kang pera, maaring natanggal ka sa trabaho ngayon. Sinasabi ni Paul dito, forget it. Strain toward. Kung meron kang lakas dyan, magtrabaho ka. Huwag kang umasa sa iyong mga magulang na pinapakain ka na lang dyan. Ang tanda-tanda mo na, nakatira ka pa rin sa bahay ng nanay at tatay mo. Magtrabaho ka. Hallelujah. Straining towards what is ahead. At ang sabi niya sa verse 14, ito yung pinakamaganda. Let's all say it. I press on toward the goal to win the prize. Woo! Hallelujah. To win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Nakasama mo ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya ikaw kapatid, tandaan mo yung nakaraan mo ay pinatawad na. Pinatawad na yan ni Lord. At nasabi ni Lord sa iyo ngayon, bumalik ka na. I welcome you. Bumalik ka na. Kasi huwag din tayong magmatigas mga kapatid, baka matulad tayo kay Jonah. Nandyan na yung calling, umiiwas ka eh. Tama ba? Nandyan na yung calling, tinatawag ka ni Lord. Huwag nating antayin na tayo ay papaluin ng ating Panginoon. Pag tinatawag ka, huwag mo nang tigasan yung puso mo.
bumalik ka na sa pagsimba. Yun yung message niya. At ikaw din na matagal na sa pananampalataya, don't just grow old sa iyong faith. Grow up! Grow up! Hindi ka ng bata sa iyong faith, kapatid. Pumuti na nga yung balbas mo dyan eh. Dati wala kang balbas, ngayon nagkabalbas ka na. Grow up! Don't just grow old in your faith na kontento ka na lang, taga-butas ng upuan ng church. Kontento ka na lang, taga-like, taga-heart, taga-share. Grow up! Don't just grow old in your faith. Amen? God desires for you is to grow up, press on to maturity. Grow in grace. Grow in faith. Grow in love. Grow! Hallelujah! But you know what is the irony here? Gaya ng sinasabi ko kanina, ini-encourage ni Paul, pero yung irony, nakakulong siya eh. Di ba? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, nakaka-relate si Paul sa pinagdadaanan mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, nakaka-relate si Paul. Kasi si Paul, he was also there in your situation. Amen? Kung ayaw mo si Paul, nandyan si Job. Ibang example natin. Si Job. Mayaman siya dati. Nawala. Nawala lahat. Ubos. Dinilubyo yung buhay niya. Nagkaketong pa. Ikaw nga, gas-gas lang. Reklamo ka na kay Lord. Kasi matalas yung upuan sa church. Nagas-gas. Ayaw mo nang magsimba. Ano ba yan, kapatid? Nasira yung bagong damit mo kasi mamahalin to. Louis V. LV. Natastas yung stockings mo kasi hindi nakabili ng bagong upuan si pastor sa church. Reklamo ka na kagad. Samantalang si Job, naubos lahat. Hindi nga nagreklamo. Namatayan pa. Fourth floor kasi yung church. Hinihingal ka umakyat doon. Hinihingal ka, reklamo ka. Wala kasing elevator doon eh. Nakakapagod magsimba doon. Bago ka makadating sa presensya ng Panginoon, aakyatin mo yung ilang palapag. Woo! Hallelujah! Wala nang sinasabi ni Paul, press on toward the goal. Hallelujah! Paul's imprisonment is part of God's maturing process. Maturing process ang tinatawag. Because sometimes, God brings us to places where we are hindered, where we are hampered, and limited. Dinadala ka ni Lord doon sa lugaring wala na nagsisimba. Akala ng ibang tao mamamatay ang simbahan kasi 4-5 na lang sila nagsisimba. But no! Nagkakamali kayo. We press on! Even if we are hindered, walang sasakyan si Coach Rich kasi sira. It will not stop the work of God. Tuloy! Ang laban, mga kapatid. Even if we are limited in our resources, maliit na lang yung ating tithes and offering, it cannot stop us. Hallelujah. Because this is yung tinatawag ni Lord, this is the maturing process. Sino nakaka-relate dyan? Kung nakaka-relate ka dyan, i-type mo dyan, amen. Bakit kanilagay ni Lord dyan? Amen. Because at these places in our lives, we find ourselves desperate enough to seek God. Tulungan mo ako, Lord. Tama ba? Kung wala kang problema, do you seek God? Di ba hindi? Pag marami kang pera, do you seek God? Nakakalimutan mo who's the giver of those blessings. But if you are desperate, walang laman yung bulsa mo, pag ganyan mo, wala. Wala, puro papel. Puro listahan ng utang. Walang laman. If you are limited in your resources, isang kahig, isang tuka, akala nila nag-i-enjoy si Coach Rich dito. Hindi nila alam, isang kahig, isang tuka lang din. May pinagdadaanan sa buhay. Akala ng ibang tao, sila lang may pinagdadaanan. Hindi, kapatid. Nagkakamali ka. Even if I am limited, if I am hindered, I am hampered, press on! Laban! It cannot stop me from sharing the good news to you. Hallelujah! Because ang sabi rito,
you are desperate enough to seek God. And dito na process, you are willing to change. You are willing to change na mag-grow up ka. Tama ba? Amen. Amen. Kasi pag hindi mo pinagdadaanan yan, do you think you will grow up? Do you think magbabago yung lifestyle mo? Nagsasayang ka ng pera? Do you think magbabago yan? Pag hindi mo niranas ang mga ganitong sitwasyon sa iyong buhay? Hindi. Kaya, it's a maturing process because your circumstances is an opportunity God has selected to continue His deeper work in you. Meron pang gagawin ang Panginoong Diyos sa iyo, kapatid. Amen? You are a great work in progress. You are a great work in progress. Kaya kahit nakakulong si Paul, kahit na doon siya sa season, it was clear to him. Because alam niya that you are a great work in progress. Na ginagawa siya, minumold siya ng ating Panginoon. He is the waymaker. Gaya nga ng sinasabi, awit natin kanina, He is the waymaker. Even if we don't see it, He's working. We never stop. We never stop. We never stop working. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Never stop. Never stop, kapatid. It is these words. Ang sinasabi dito, the ultimate goal in life is Christ. The process is maturity. What keep Him going? The power of the Holy Spirit. Woo! Kaya dapat ganito din po ang nakikita. Ganito rin yung nakikita ni Paul. If we are facing difficult seasons in life, ang sinasabi rito, sa Philippians chapter 2 verse 13, si Paul pa rin ang nagsabi rito, atras tayo ng isang chapter, sabi niya, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Hallelujah. The goal and the prize is all wrapped up in Jesus. Ginusto ng Panginoon to do for His good pleasure. To press on toward the goal and prize. To press on to know Christ. To press on to maturity. Press in the power of the Holy Spirit. Press on. Keep going. Keep running. Don't stop now. Why don't we all stand? Tumayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Paki-press doon, Mel, yung next slide sa ating isang computer. Yan, yung may background tayo with closing. Hallelujah. As we close, hallelujah. Let's close our eyes. Kalimutan mo, mga kapatid, kung sino man yung katabi mo dyan. Focus your eyes, your spiritual eyes unto Jesus. Come on. Let's bow down our heads and let's reflect to God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kausapin mo si Lord. Hallelujah. If you have the gift of the Holy Spirit, speak in tongues. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord God. We praise you. You know, the Holy Spirit is speaking to us right now. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Lord God, we thank you, Lord God, for this wonderful day. We thank you, Father God, for speaking unto us this morning. Like your servant Paul, who's telling us to press on. Kasi alam ni Paul that this time will come to us also. As the believers of Christ, we will also face this tribulation in life, this persecution in life. Paul already know the
that the life of being a Christian is not easy peasy. He's telling us to press on toward the goal and focus our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Lord, Father, we thank you, Lord God, that, Lord, kung ano mo yung pinagdadaanan namin today, Father God, that, Lord God, this is just the maturing process, oh Lord God, that you are molding us, oh Lord God, to cling on more into you, Lord God, to seek God more in our lives. Hallelujah. That, Lord, we will not rely on our resources, sa aming mga yaman. Hallelujah. We cannot rely on it because we know, Father God, what treasures we have here on earth, O Lord God, ay kakainin lamang niya ng mga anay, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Lord God, we press on. We press on. Hallelujah. Because we know, Father God, that the goal is Jesus Christ. The goal is Jesus Christ in our life. All these things that we have right now is just temporary. Hallelujah. Kaya ikaw dyan, nanonood online, maaring napadaan ka lamang dyan. This is an opportunity for you to accept Jesus as your Savior and Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw yan, kapatid, I would like you to follow this prayer for me right now. Hallelujah. Sabihin mo yung pangalan. Ako, si Doc Ritz, kung anong pangalan mo, sabihin mo pangalan mo, ako, I accept that I am a sinner. I accept that these sins are separating me from God. But today, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. I accept that Jesus Christ is the Son of the living God. Hallelujah. I accept that Jesus Christ died for my sins and redeemed me. Hallelujah. From all unrighteousness. And now, I accept that He is Lord in my life. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord God, for accepting me. Hallelujah. Maraming salamat sa kapatid for accepting Jesus Christ today as your Lord and Savior. Kasi ang sabi sa kanyang salita, pag tinanggap mo siya, He has given you the right to become His son and daughter. You are now part of the family of Christ. Hallelujah. Kaya palakpakan natin. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa kaluluwang ito, Lord God, na tumanggap sa iyo this morning. I don't know, Father God, kung sino man yan, Lord God. I don't know, Father God, kung nasan man yan siya, Panginoon. Hallelujah. But kapatid, if this is you, just PM us or message one of the brothers or sisters here so that we will know that kung sino ka, kapatid, because we are glad kasi ang sabi sa salita ng Panginoon, isang kaluluwa ang tatangkad sa Kanya ay libo-libong anghel sa langit ang nagdidiwa ngayon. Hallelujah! We thank you, Father God, for that soul. Hallelujah! That, Lord, one more soul has been rescued. Hallelujah! Has been redeemed. Hallelujah! From the works of the enemies. Hallelujah! Kaya, Lord God, maraming salamat once again, oh Lord God, for telling us, despite of the troubles we are facing, despite of all the shortcomings in our lives, oh Lord God, despite of the limited yung aming mga resources, Panginoon, despite ang daming nagha-hamper sa gawain mo rito sa lugaring ito, Lord God, hallelujah, despite maraming na bumabatikos, Panginoon Diyos, we press on toward the goal, hallelujah, to lift up the name of Jesus Christ, hallelujah, in this place kung saan kami tinatawag, maaring nasa Pilipinas kami, maaring nasa ibang bansa kami, O Lord God, hallelujah, because you said in your word, we are here to win souls and make disciples in the name of Jesus Christ. Hindi lamang dito, but on all nations. On all nations, hallelujah. Kaya Lord God, maraming salamat once again, Father God, for using us as the light and salt of this world, Panginoon, hallelujah, to share the gospel,
Father God, sa mga kaibigan namin, maaring hindi man lang sa kaibigan namin, unahin muna namin, Panginoon Diyos, sa aming mga kamag-anak, maaring kami pa, Panginoon, ang unang mga believers, Panginoon Diyos. I pray, Father God, na yung aming mga buhay ay maging ilaw sa aming mga kamag-anak, Panginoon Diyos, upang sila ay mahikayatin na natanggapin ka bilang kanila ng mga tagapagligtas sa kanilang buhay. Hallelujah kay Lord God. Maraming salamat once again, Father God, for using me today as your vessel, Panginoon Diyos, as your mouthpiece today, Father God, that naihayag ko, Panginoon, ang iyong salita ngayong umaga sa mga kapatiran, O Lord God, nanunood dyan online, hallelujah, because I know, Father God, that this is not an accident, Father God, hallelujah, na nakatune in sila this morning. I pray, Father God, that, Lord, selyuhan mo, Panginoon Diyos, ang salitang ito, na hindi ito manakaw, Panginoon, ng kaaway, ng demonyo. In the name of Jesus Christ, we receive this word, O Lord God. Panghawakan namin ito, Lord God. Itong Philippians, O Lord God, hallelujah, na sinasabi ni Paul, O Lord God, sa chapter 3, verse 14, hallelujah, Lord God. We press on toward the goal to win the prize, which is Jesus Christ. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah, Lord God, because we give you all the praise, Father God. We strain toward you, O Lord God. Yung pinaka-the best namin, Panginoon Diyos, ay inaalay namin sa iyo, Lord God. Yung pinaka-the best na parte ng aming buhay, Panginoon, because you forget, O Lord God, yung aming mga past, O Lord God. Wala na yun, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon Diyos, for accepting us for who we are. Hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon, for this wonderful day, Father God. And we are excited, O Lord God, kaya hindi pa dumadating yung next week, O Lord God. We are waiting for that another day of victorious Christian life, Father God. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for this day that you speak to us, O Lord God, through your Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, that dunamis, O Lord God, that energy, O Lord God. Hallelujah. That, Lord, I pray that energy will not die down, O Lord God. You give us that strength, that courage, that power to press on towards our goal, Father God. Hallelujah. Kay Lord, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos. Sa iyo lamang pinakamataas na papuri, sa iyo lamang pinakamataas na parangal, sa pangalan ni Jesus, at lahat ng kanyang mga anak ay magsasabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless everyone.